Maayong gabi, adlaw karong Martes, Abril 23, tuig 2019 dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Nico Tubo, ug ani ang mga nagunang balita sa Newsbits. Gidakop sa kapulisan ng usa ka magtutudlo sa usa ka dakong universidad sa Dakbayan sa Sugbo, human kini naaktuhan nga nakighilawas sa iyang 17 anyos nga tinun-an sulod sa usa ka lodge. Ani ang dugang detalye sa report ni Justin Vistil. Usa ka English teacher sa usa ka dakong universidad sa Dakbayan sa Sugbo ang gidakop sa kapulisan human naaktuhan nga nakig oral sex sa iyang 17 anyos nga tinun-an sulod sa lodge sa Dalan, Colon. Matod sa hepe sa Parian Police Station nga si Armando Labora nga mireklamo ang amahan sa biktima kagahapon sa buntag human masayri nga gidala ang iyang anak sa maestro nini sulod sa lodge. Dali nga miresponde ang kapulisan uban ang amahan sa biktima ug naabtan nila nga nakighilawas ang teacher sa iyang senior high school nga tinun-an. Sigon sa biktima nga gihadlok siya sa iyang maestro nga hagbungon sa klase kun dili siya makighilawas niini. Natingala ang amahan, sanglit wala may problema sa klase ang iyang anak ug nagduda kini nga naganahan kini sa biktima tungod kay arangan kini og panagway. Human sa pagpanghulga sa 24 anyos nga magtutudlo, gitugan sa biktima ngadto sa iyang amahan ang panghitabo ug dinhi nagi-set up ang maong teacher. Kasamtangang gibalog karon sa Parian Police Station ang magtutudlo ug magatubang kini og kasong may kalapasan sa Republic Act 7877 o ang Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Pasakaat sa kini og kasong child abuse tungod kay menor de edad pa ang biktima. Justin Vistil, Newsbits. Usa ka magnitude 6.5 nga linog amigo sa Eastern Samar kaganiyang hapon. Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology Confibox, nahimutang ang epicenter sa linog sa San Julian, Eastern Samar. Inyo makita sa inyong screen karon ang mga apektadong lugar sa maong linog. Samtang dinhi sa Sugbo, nanggawa sa mga empleyado sa mga opisina sa gobyerno o pribadong kumpanya tungod sa maong pagtayog. As of 3 p.m., walay natala nga casualty sa Eastern Samar. Ang maong pag-uyog sa yuta na itabo sa kaadlaw human ng 6.1 magnitude nga linog nga migo sa Zambales, diin apektado ang pipila ka mga lugar sa Luzon, lakip na ang Metro Manila, diin 11 na ang natalang patay, 81 ang angol ug 24 ang missing. Ug alang sa mga latest showbiz chika, aniya si Hershey Zaspa. Nisulod na sa kaminyoon kaganihang hapon ang kinamagwangang anak ni Marjorie Barreto nga si Danny Barreto. Ang vlogger social media influencer nagpakasal na sa simbahan sa iyang duha ka tuig na nga uyab nga si Savi Panlililio. Makita sa social media post ni Marjorie kaganiha ang ulagoy sa iyang anak pipila ka oras sa wa pa ang kasal. Samtang todo suporta ang kapamilya og mga higala ni Danny sa pagpakasal niini sa non-showbiz nga si Savi. Present sa big day sa ilang maguwang ang mga igsoon ni Danny nga sila Julia, Erich ug Claudia. Samtang lakip sa bridal entourage ang kapamilya actress nga si Bella Padilla kinsa usa sa mga nitabang sa proposal ni Savi kang Danny niadtong Pebrero 17. Niadtong Abril 14, nagpahigayon sab si Marjorie og usa ka exclusive nga despedida di soltera isip formal nga pagtuboy kang Danny ngadto kang Savi. Hershey Zaspa, Newsbeats. Ani ang latest sa kaimtang sa panahon lukop nasod, gikan sa headquarters sa Pag-asa. Magandang hapon, ngayon po ay Martes, April 23, 2019 at narito na magiging kalagayan ng panahon in the next 24 hours.
Yung easterlies o yung mainit at malinsangang hangin galing sa dagat Pasipiko ang nakakaapekto pa rin po sa may southern Luzon, sa Visayas at sa buong Mindanao. Sa kasalukuyan po, wala tayong minomonitor na sa mga panahon na posibleng mabuo o pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa linggong ito. At para mas sa kalagayan ng panahon ngayong pong Miyerkules hanggang Biyernes sa mga pangunahing lungsod ng ating bansa, actually sa buong kapuluan, mainit at malinsangang panahon pa rin po ang ating aasahan. Muli po may mga posibilidad, lalo sa bandang hapon at gabi, ng mga thunderstorms. Dito po sa Metro Manila, aabot ng 36 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa Baguio naman, 17 to 27 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Sa Legazpi, aabot ng 33 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa Cebu, 34 degrees Celsius at sa Davao City, 35 degrees Celsius. Bago po tayo matapos sa ating weather report, sa nakalipas na 24 oras, dalawang malalakas na pagyanig ang ating naramdaman sa ating bansa. Kahapon po, alas 5:11 ng hapon, may isang magnitude 6.1 na lindol ang yumanig sa may Central Luzon. Ang epicenter po ay malapit sa Castillejos, Zambales. Naramdaman ang intensity 6 sa ilang bayan sa may Zambales at Pampanga at intensity 5 naman sa ilang ibang pang lugar ng Central Luzon, pati na rin po sa Metro Manila. At kaninang 1:37 ng hapon, isang magnitude 6.5 naman na lindol ang yumanig dyan sa may Eastern Visayas. Malapit po sa San Julian, Eastern Samar ang epicenter. Yung intensity 6 po ay naramdaman sa may Eastern Samar at sa ibang lugar naman ng Samar at ilang lugar din ng Leyte ay intensity 5 ang naramdaman. At para sa latest weather updates, i-follow kami sa aming official Twitter and Facebook accounts, DUST_Pag-asa. Mag-subscribe sa aming official YouTube channel, DUST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas kompletong impormasyon, pumunta sa aming website, bagong.pag-asa.dust.gov.ph. At yan muna ang latest mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ako ang inyong forecaster, Ariel Rojas. Magandang hapon at mag-ingat po tayong lahat. Mo katuan naglangkop sa mga nagunang balita. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sad mi sa YouTube ug amo mga social media accounts sa Twitter ug Facebook. Ako si Nico Tubo ug kini ang Newsbits.